Hello, magandang araw. Today, I will be sharing to you important tips and information about COVID-19 vaccination. As we all know, there are now millions of people around the world, especially in the US, Canada, Europe, have already been vaccinated. So dito po sa Pilipinas ay nasa procurement process na po doon sa pagbili ng vaccines. And in the province of Isabela ay nagkaroon na po ng series of meeting doon sa gagawing vaccination. And as member of the Isabela Provincial Health Board, ay nakita ko na po yung list of priorities kung sino po yung mga uh, mabavaksinan, kung sino ang priority number 1, 2, 3, 4, yon, kung sino yung mga mauuna. And yon, in this video, I will be sharing also um, experience ng isang expert, isang doctor, a Filipino doctor na nasa US na syempre nabakunahan na po. So ano yung kanyang ginawang paghahanda, ano yung kanyang opinion, ano yung kanyang pananaw about COVID-19, and also ano yung mga naranasan niya, experiences niya before and after the COVID-19 vaccination. So, sana po ay panuorin po ninyo hanggang doon sa dulo kasi this will help you kung kayo po ay magpapa-vaccine o hindi. But then, I encourage you na sana po ay suportahan natin yung programa ng ating gobyerno na tayo po ay magpapa-vaccine lahat. Kasi po hindi lang naman po kaligtasan natin, kundi para sa kaligtasan din ng ating mga mahal sa buhay. And of course, for the community. And also, I am inviting you to subscribe and like my YouTube channel for my future videos on National Health Insurance Program and the Universal Healthcare Law. So maraming salamat. Video na 'to ay ikukuwento ko kung ano yung naranasan ko nung nabigyan ako ng Sa video na 'to ay ikukuwento ko kung ano yung naranasan ko nung nabigyan ako ng COVID vaccine, kung bakit ako nagpabakuna, paano ako naghanda, ano yung mga side effects, at ano nang gagawin ko ngayon na nabakunahan na ako. Kung bago kayo dito, ako si Dr. Azercon. Sa ngayon po ay nandito ako sa Amerika para sa aking training para maging isang family medicine doctor. Kaya po, nauna na rin akong mabakunahan kasi dito po sa US ay inuna ang mga healthcare workers at frontliners. Although araw-araw sa buong mundo, milyon-milyon na po yung nabakunahan simula pa po nung December last year at paparating na daw po siya sa Pilipinas. Kaya sana makatulong tong video na to para makapag-decide kayo kung magpapabakuna kayo or hindi once meron na po sa Pilipinas. Pero bago ako magsimula, I think kailangan ko ma-emphasize na lahat ng vaccines ngayon, katulad nitong AstraZeneca, itong Moderna, itong Pfizer, lahat po yan ay approved pa lang ng FDA for emergency use authorization. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya kompletong naaral. Meron pa rin po tayong continuous na data collection. Hindi pa natin sigurado yung talagang benefits niya na specific, pati yung mga risks. Pero sa ngayon na pandemic, mas mataas yung benefits compared sa risks, kaya marami na pong nabakunahan. Siyempre, nag-undergo na po ito ng mga clinical trials hanggang phase 3. Ibig sabihin na test na siya at na-monitor na siya sa libo-libong katao bago pa po siya na-approve for emergency use authorization. Pero ganun pa man, kailangan pa rin i-monitor continuously yung mga nabakunahan para ma-document talaga natin yung effect ng vaccine sa real-world setting para malaman natin kung gaano siya ka-effective talaga at kung ano pa yung mga ibang side effect na rare na hindi natin nakita nung thousands pa lang yung nabakunahan. Nag-undergo sa matinding proseso bago pa po ma-approve even for emergency use authorization ng mga bakuna na to. Itong strict monitoring na to, yung paraan para ma-ensure na safe yung vaccine at effective yung vaccine. Kaya make sure na kapag po kayo ay magpapabakuna ay sa
totoong healthcare professional lang, hindi po pwede yung underground na black market na vaccines kasi hindi natin alam kung saan nanggagaling yun. So, itong tatlong vaccines na to ginagamit na sa UK, tapos sa US, yung Moderna at Pfizer. Tapos, as of today, February 14, Happy Valentine's Day, ang approved sa Pilipinas is itong AstraZeneca at yung Pfizer. So anyway, dito po sa US, itong nakuha kong vaccine is yung Moderna kasi yun yung available that week. Pero ang mga iba kong katrabaho, Pfizer yung nakuha. So bakit ako nag-decide na magpabakuna? Siguro dahil simula pa lang nung pandemic, inaabangan ko na yung development ng vaccine na to. At tuwang-tuwa ako sa naging resulta na 94 to 95% effective daw to prevent COVID infection at furthermore effective in preventing severe COVID, meaning yung COVID na kailangan na maospital, pati yung mga deaths from COVID. So yung talagang malalang COVID na nakakamatay. Yun lang naman po talaga yung kinakatakot ko. Alam kong healthy ako, alam kong most likely kung magka-COVID ako, masisurvive ko siya. Pero what if ako yung isa sa hindi? What if kailangan kong ma-ospital? Ayoko nang mag-alala yung pamilya ko sa Pilipinas. Ayokong ma-off ako sa trabaho. Actually, kahit nga hindi po ako ma-ospital, kailangan ko mag-quarantine. Kaya mawawala ako sa trabaho, magsasuffer po yung training ko. Yun yung mga naisip kong risk sa akin ng COVID itself. Na mas takot ako doon, mas likely kong makuha yun kaysa sa yung mga risk na rare na associated with the vaccine. So, personal siyang decision talaga. At saka, naisip ko rin, gusto ko nang magpabakuna ngayon para kung luluwagan na nila yung travel restrictions, feeling ko papaunahin nila yung mga nabakunahan na. Pero assumption ko lang po yun. At higit sa lahat, alam ko na gusto kong gumawa ng video tungkol sa COVID vaccine kasi mataas talaga yung hesitancy rate o yung mga nag-aalinlangan sa vaccine, especially sa Pilipinas. Kaya gusto ko po talagang makatulong, kaya i-share ko yung experience ko sa inyo. Eto na. So, yung first dose ng COVID vaccine ko, Moderna, was nung December 22. Around December 15, pwede na kaming mag-schedule. Ang ginamit lang namin is yung cellphone kasi meron kaming electronic health record. Ayan, merong mga screening questions. As you can see, no naman yung sagot ko sa halos lahat. Pero kung yes man, pwede pa rin magpabakuna pero mas marami lang ibang tanong. Tapos yun, nag-set na ako ng schedule. Pagkatapos, nagbasa ako ng maraming bagay tungkol sa vaccines. Medyo nag-prepare na ako para sa video na to nung panahon na yun. Tapos, sabi nila, kailangan daw well-rested ka, well-hydrated ka. Pero hindi ko nagawa kasi busy ako nung araw na yon. Nasa duty ako sa emergency room ng araw na yon. Kaya nagpakita ako dun sa vaccine room, vaccine place na pagod na pagod. Oh. Okay, it's 7:15. I'm kind of late. I have my schedule for my first dose of the vaccine today, right now. I finally have some time off. Well, I excused myself from the ED. We were working like non-stop today since 10 a.m. Let's go. Hi. Anyway, okay lang. Ayun, sa araw ng pagpapabakuna, ito, nag-answer kami ulit ng screening questions. Binigyan kami ng vaccine card, tapos may iba pang instructions. Okay, so this is all the information on the vaccine if you'd like to read through that. This is through the CDC. They are doing kind of just a research thing. Just if you want to track any of your symptoms that you have, you can go ahead and just scan that or go on there. Okay. And they'll text you every day to see how you are doing. Awesome. And then if you want to stop up here when you're all done and make your next appointment with this card, then you can. Tapos yun, binakunahan ako. Hindi naman ako nasaktan. Ewan ko, hindi kasi ako takot sa karayom. Parang mind over matter lagi. Put your Band-Aid here. And there you go. Hold on. All done. Perfect. And I'll stay here for 15 minutes, right? Yes. Tapos, pinastay ako doon ng 15 minutes para i-monitor kung meron mang immediate side effects katulad ng severe allergic reaction or yung anaphylaxis na tinatawag. Personally, never pa akong nagkaroon ng severe allergy or ng anaphylaxis sa kahit ano, kaya 15 minutes lang akong pinastay doon. Pero kung may history ka man nun, whether sa pagkain, sa ibang gamot, sa kahit ano pang in-injection sa'yo dati na nag-severe allergy ka, kailangan mo mag-stay doon ng 30 minutes to observe. At kampante rin ako na kung sakali mang mag-severe allergy ako, madali lang naman yun gamutin doon sa setting na yun kasi meron nang naka-ready na gamot which is just another injection.
So far, wala naman pong nag-severe allergy nung nandun ako. Pati nung nag-duty ako sa ER, wala naman pong sinugod dun na any severe reactions from the COVID vaccine. So after nun, nag-schedule na ako ng next dose ko, tapos minonitor ko lang yung sarili ko sa bahay. Bale, pag uwi ko that night, 7 p.m. ako binakunahan, mga 10 p.m. na sa bahay na ako. Okay, so I just got home. Haggard. I noticed that my arm is starting to hurt a little. That's the only side effect. Only when I move it, it's like the normal, like, vaccine site pain, muscular pain. Other than that, nothing else. No other side effects. I feel good. I mean, I feel tired, but that's expected because I was at the emergency room, working at the emergency room the whole day, but not feverish, no chills, no nothing, no allergic reaction. So just this pain, so now I'm gonna take a bath and then I'll go to sleep. See you again tomorrow. Yung naramdaman ko lang is medyo bumibigat or sumasakit na yung arm ko kung saan ako binakunahan, which is expected. Pero the next day, nakapag-drive pa rin naman ako ng 2 oras. Tapos, nung Pasko, okay naman ako. Tapos, after 4 to 5 days, pagkatapos na ng Pasko yun, napansin ko na meron akong maliit na bukol sa kilikili. Dito ako binakunahan, di ba? Tapos, nagkaroon ako ng maliit na bukol, which is, alam ko na lymph node yun. Ibig sabihin, merong active immune reaction na nagaganap sa katawan ko pagkatapos ko bakunahan at nagmanifest siya as a swollen lymph node na reactive lang. At nawala rin siya after 1 or 2 days. Yun, natuwa ako kasi parang proof yun para sa akin na, uy, gumagana yung bakuna. Okay. After 28 or so days, ito, January 19, second dose ko na ng COVID vaccine. You want it in this arm here? Yep. We roll your sleeve. Big Coke. Yeah. All done. Thank you. Same lang yung proseso. Nagintay ulit ako ng 15 minutes. Wala naman ding nangyaring immediate side effect. Tapos, napansin ko hindi masakit. Kahit pagkatapos, wala na masyadong mabigat sa arm ko. Tapos, wala na rin ako nung swollen lymph node. Pero, nung first night after ko mabakunahan, nagising ako ng 3 a.m. nang nanginginig talaga. As in, meron akong chills. Tapos, hindi naman ako nilagnat, walang fever. Pero pagkabangon ko ng mga 2 hours later, kasi may pasok na ako ng 5 a.m., masakit yung kalamnan ko, yung buto-buto ko, medyo masakit yung ulo ko. Tapos, parang pagod na ako pagkagising ko pa lang. Pero kailangan ko pa rin pumasok. Ayoko talagang mag-absent kasi naisip ko, lahat naman kami binakunahan, so lahat kami mararanasan to. Alangan namang lahat kami mag-absent pagkatapos ng bakuna. Hindi pwede. Tapos naisip ko rin na kung mag-absent ako, hihiga lang ako buong araw. Lalo kung magkakasakit, lalong bibigat yung pakiramdam ko. So wala, pumasok pa rin ako. Busy kami sa araw na yon kasi surgery rotation na ako nun. Kinaya ko naman, pag uwi ko, tulog lang kagad. The next day, magaling na ako. So yun, tiis-tiis lang, kinaya naman. At once again, hindi ako nag-alala kasi alam kong expected side effect siya ng bakuna. So ngayon, almost 1 month na since nung bakuna ko, ano nang ginagawa ko? Ano nang nagbago? Well, as of now, wala pa kasing enough data para mag-prove na pwede nang luwag-luwagan yung mga restrictions. Kaya sumusunod pa rin kami sa existing na public health recommendations. Like, nakamask pa rin kami, naguhugas pa rin ang kamay, nagfi-physical distancing pa rin, limited pa rin yung activities. Pero I'm sure, eventually, kapag mas marami nang nabakunahan at mas na-prove talaga nila na mababa na yung burden ng COVID sa society, feeling ko pwede nang bawas-bawasan yung restrictions na to. Sana naman. Yun lang naman yung gusto kong mangyari. Kaya nauna na ako magpabakuna para maka-influence din ng iba na magbakuna din. Kasi mas maraming taong nabakunahan, syempre, mas lahat tayo magiging immune sa COVID. Eventually, hindi na tayo matatakot sa COVID. Ako ngayon, personally, feeling ko mas secured ako, mas safe ako dahil sa bakuna. Syempre, hindi to 100%, pero tinanggal ko na sa sarili ko yung constant worry na every time papasok ako sa kwarto, what if may COVID pala tong pasyente na to na hindi ko alam, tas mahahawa ako. Imagine niyo, since nagsimula ako ng residency, yun yung worry ko, yun yung worry naming lahat. Kahit na naka-protective equipment ka, syempre meron pa rin ganung pangamba, diba? Anyway, ako siguro continue ko pa rin i-monitor yung side effects ko. Although yung mga common side effects is based sa phase 3 clinical trial, nag-a-appear siya within the first 7 days since mabakunahan ka.
At again, almost 1 month na since nabakunahan ako. So feeling ko, lusot na ako sa mga side effects na yon. Tapos, just in case magkaroon ako ng kahit anong sintomas or condition na hindi ko mapaliwanag at hindi rin mapaliwanag ng doktor ko, meron kasing app para mag-report ng possible side effects ng COVID vaccine. Ire-report ko siya na nangyari sa akin pero hindi ko i-assume sa sarili ko na dahil yun sa COVID vaccine. Kasi ire-report ko lang siya para kung marami ring ibang nag-report nun, ma-alerto yung mga gumawa ng vaccine na, uy, kailangan nating tignan yung sintomas na to, posibleng related siya sa COVID vaccine. Titignan nila kung, teka, ito bang side effect na to ay nakikita lang sa grupo ng mga nabakunahan, tapos pag kinumpare mo sa general population na walang bakuna, hindi naman siya nangyayari. If so, baka nga related siya sa bakuna. Pero, kung yung incidence ng side effect na yon is nakikita naman talaga whether or not mabakunahan ka o hindi, edi baka by chance lang yon. So, yun yung proseso para makita nila kung related ba talaga yung side effect na yon sa vaccine. At so far, wala pa naman po talagang na-associate sa COVID vaccine based sa millions of people na nabakunahan na. Yun, sana po ganun tayo. Kapag mabakunahan naman tayo, sige, maging mas mapagmasid tayo kung ano man yung side effects, pero wag natin kagad i-associate yun sa vaccine kasi maaring nakuha nyo lang din yun by chance at nagkataon lang na nabakunahan din kayo. Yun, finally, pagkatapos nating mabakunahan, sana ma-encourage tayo na mag-post sa social media nung naging experience natin. Kunyari, may picture kayo katulad nito or kung ano yung mga side effects na naranasan nyo katulad nito, mas mild daw yung second dose niya, magkaiba kami. Tapos ito naman, so far so good. At ito, she feels more secured na nagkaroon na rin siya ng second dose. Ganun din yung nararamdaman ko at feeling ko kapag pinost natin to, nag-share tayo ng mga actual experience natin, mas marami pa tayong may encourage. Sama-sama sana tayong mag-advocate ng vaccines, hindi lang ng COVID vaccines, pero yung vaccines in general. Sana nakatulong tong video na to. Alam ko, marami pa kayong ibang tanong. Nababasa ko yung mga comments nyo, yung mga hesitations, yung mga pag-aalinlangan natin. Very, very valid po yung mga concerns nyo at gusto ko silang i-address sa abot ng aking makakaya. Okay, sana antayin nyo yung mga iba ko pang videos. Ginagawa ko na sila ngayon. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong to sa inyo, pakishare naman sa mga wall nyo, sa mga group chat, sa mga pamilya at kaibigan nyo para makatulong din tayo sa iba.